Tuwing sasapit ang araw ng mga puso, naghahabol ang mga mananahi ng Barangay San Isidro sa dulo ng Northern Samar. Ilang araw na silang nagpupuyat matapos lang ang mahigit 30 makikinang na bestida. Ito rin ang isa sa pinakaimportanteng araw sa buhay ng dalagitang si Jayan. February 14 ang araw ng kanilang junior-senior prom. Excuse me. Ma'am, magkano po ang rent sa inyo dito? Ayan. Ito, daan. Okay, sukat mo. Ma'am, pwede ito na lang. O, sige. Magkano po ang order mo? 200. Pwede pagsauli na lang yung bayad. Sige, pagkatapos, Dahil teacher naman nila sa home economics si ma'am, pwede muna utangin ng gown. Masayang-masaya ang dalaga sa makintab na damit sa kanyang kamay. Pero hindi lang gown ang inuwi ni Jayan nung araw na iyon. Bukod sa makinang na satin, nag-uwi rin siya ng 2 palanggana ng labahan. Para mabayaran ang presyo ng pag-arkila sa gown, naglalabada sa kanyang mga guro si Jayan. Magkano naman bayad sa'yo doon? Depende sa dami. Minsan binibigyan na akong 100. Magkano pa lang ang ipon mo? 150, inambag ko na. 150? Tapos, So kulang ka pa ng mga 50? oo. Okay lang. 115. Okay lang. Ha? Natural lang naman yun sa buhay. Ang alin? Kung magsakripisyo. Nakadisplay sa bahay ni na Jayan ang ate niya nung nag-JS prom ito. Ilang taong hinintay ni Jayan na malagay rin ang kanyang litrato sa dingding ng kanilang bahay kubo. Gusto mo bang nagbibihis ng gown? Oo. Bakit? Kasi, gusto ko yung, ano ba, syempre pag nakagown kami, mag-makeup ka, Oo. nakikita mo yung reflection mo sa lamin. Isang buwang pinaghandaan ni Jayan ang JS prom. Magkano gastos mo dito sa JS prom? 115 yung ambag, tapos yung gown 200. Ewan ko sa makeup, mga 150 or 100. So parang lumalabas ng mga 400 to 500 pesos. Saan mo naman nakuha yung perang yun? May ganun ka ng pera? Yung sa gown, siguro ko magkukupra pa kami. Naghalo na ang ulan at pawis sa balat ni Jayan, masakit na ang kanyang balikat, pero tuloy pa rin siya sa pagbubuhat. Isang daang buko kasi ang kailangang mabalatan para kitain ang 500 pisong kailangan ni Jayan sa JS prom. Sobrang bang importante sa'yo itong JS prom? Kasi minsan lang naman yun. Minsan lang dumaan sa buhay, di ba? Siyempre, pag
Pagdating ng February, pinakaabangan yung lahat ng estudyante. Ang JS Prom? Oo. Bakit? Kasi gusto lang magsuot ng gown, mag-makeup at makasayaw. Halos lahat ng bata sa San Isidro pinagsasabay ang pag-aaral at trabaho. Pero sa araw ng JS Prom, bakasyon muna sila sa hirap. Kasi para sa akin, yun na talaga yung masayang araw para sa akin. Bakit mahalaga siya? Malaga sa akin? Oo. Kasi siguro kung pinaghandang ko yun ng matagal, tapos gusto ko masaya na nakita ng ibang tao. Nagbubuhat, nanyug, tapos naglalaba. Wala naman kayong panahon para sa mga enjoyment. Ito na yung pagkakataon ko. Kwento ni Jayan, pag nagsasayaw raw siya, pakiramdam niya napakaganda at napakalaya niya. Saan ka natuto magsayaw? Sa mga classmate ko, kasi marunong sila magsayaw. Tapos tinuturuan nila ako. Ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko maging journalist. Wow, talaga? Bakit gusto mo maging journalist? Kasi gusto ko magbalita at makita sa TV. Hindi mag-artista ka na lang. Gusto mo maging artista? Oo. Meron pa, palabas. May palabas. Kaya halos gabi-gabi nagtatabi ng 3 piso mula sa kanyang baon si Jayan para makipanood ng TV sa kapitbahay. Saan po, ate? Dito sa loob? Standing room only na. 2 estasyon ng TV ang sabay na pinapalabas sa sala ng may-ari, Channel 7 at Channel 2. So lahat ng mga nandun, nanonood ng channel 2. Mas lahat, pero paano mo maririnig eh? Hindi mahina yung channel 2. Sikat ang PMA. Titig na titig si Jayan sa telebisyon. Bukas, sa araw ng JS Prom, hangad niya, siya naman ang maging bida. Kinabukasan, Valentine's Day, sa araw ng JS Prom, nagsumamo sa kalangitan ang mga binata't dalaga ng San Isidro, Northern Samar. Sana hindi umulan para maging successful yung JS namin. Umulan na naman. Minsan lang to eh, hindi. Sabi ng matatanda, pag tumitilak daw ang manok sa umaga, sisikat ang araw. So kanina po ba tumilaok ka? Tumilaok, oo. Pero hindi pa man malakas natatapos ang yung ritual, Uy, tumigil ka na. Umuulan na naman eh. Hindi naman po umulan. Patay tayo dyan. tuloy pa rin ang mga bata sa paghahanda. Panatag silang hindi sila bibiguin ni Santa Clara. Pero matapos lamang ang ilang minuto, sa isang umpukan, nakita ko si Jayan. 16th birthday ni Jayan nung araw na iyon. Si Nenito ang leader ng mga binatang nagmamanyanita. Manyanita ang tradisyon ng mga waray kung saan hinaharana ang dalaga sa kanyang kaarawan. Si Nenito ang isa sa pinakamatandang estudyante sa eskwelahan nila. 21 years old na siya, pero nasa 4th year high school pa rin. Nang matapos ang eskwela, mag-isang umuwi sa bahay si Nenito. Doon ko na lamang iniwan na pala siya ng kanyang mga magulang.
Mag-isa lang siya sa bahay na ito. Sa loob ng 4 na taon sa high school, ang binata ang solong kumayod para makapagtapos siya ng pag-aaral. Nga sana po, sa Montalban po sila. Eh, yung mga kapatid mo, Nandun po sila din. ba't pinaiwan dito? Ano, gusto ko po kasi mag-aral. Gusto kong tapusin yung high school. Yun. Eh, pag sa Montalban, Mahirap kasi yung ano eh. Mahal yung mga bayad doon. 6 na taon ng barbero ng San Isidro si Ninito. Malaking tulong daw ito sa mga gastusin niya sa pagkain at pag-aaral. sino nagturo sa'yo maggupit? Wala. Wala? Kailan ka pa nag-start maggupit? Ano po ako mga Ilang taon ka lang noon? 14. Magkano bayad sa'yo sa bawat gupit? mga 10 piso tapos hanggang 15. Bukod sa panggugupit, araw-araw din siyang nag-iigib. Tuwing kailan ka nag-iigib? Mga ano po, tuwing hapon pagkatapos ng klase. Anong oras yan? Mga 5. Anong oras ka natatapos ng trabaho? May pahinga naman po eh, mga 7. Walang malinis na tubig inumin sa San Isidro. Kailangan pang mag-igib sa dulo ng ilog. Araw-araw binabayaran si Ninito para mag-igib ng malinis na tubig sa Pinipisakan Falls. Araw-araw yan. Magkano kinikita mo? Ano po, 1,000 isang buwan. 1,000 isang buwan. Ano po, Pero ilang galon yun sa isang araw? mga minsan po 8. 8? Walong balik. Walong tundala natin. Ano po, binabalik ko po, babalik-balik. So babalik-balik ka pa? Diyos ko, nakakapagod. Ngayong JS prom nila, doble kayod si Ninito. Talaga yung pinakamasaya sa school life. Bakit? Kasi doon dumaran yung pagka-teenager. Doon naranasin yung mga pag-ibig sa high school, gano'n. Mga love-love. Gano'n. Pag-isikapan ko lang yung pambayad ko. Ano susutin mo sa JS prom? Yung long sleeve, mahaba yung Binili mo yon? Hindi naman po. Hiniram ko sa kaibigan ko. Eh, yung pantalon? Ayos na yung itim. Yung pang-araw-araw ko sa kuha nun ito? Oo, pwede na. Ano ka ba? Yan ang Lalaban ko gagawin na mo? lang. Oo. Lalaban mo na lang yan? Lalaban ko na lang. Habang nag-igib si Ninito ng kanyang ika-8 galon, namalengke naman ako para sa birthday ni Jayan. Magkano yung ganito? 10 piso ang isa? Wala kasi kami colander, so dito namin lalagay sa jet. Dahil abala ang lahat sa pag-iipon sa JS Prom, nakalimutan ng pamilya na maghanda para sa birthday ni Jayan. Wala nga lang. Kumain na lang tayo! Hoy, nag-wish na. Nag-wish ka? Dali, ito pa isa. Sige na. Ito, si nanay. Sige na, sige na. Meron pa dito. Pagkatapos mananghalian, hinanda na ni Jayan ang kanyang sapatos at damit. Kailangan daw magmadali bago tumaas ang tubig sa ilog. 3:30 na kami nakarating sa bahay ni Gemelina, ang anak ng kagawad at kinikilalang makeup artist sa barangay. Ang problema, marami ng dalaga ang nakapila sa kanya. Magkano bayad sa'yo? 100. 100 per hair and makeup na yon. Okay. Hindi lang mga dalagang natataranta ng mga oras na yon, pati mga nanay nila akala mo rarampa rin sa entablado. Yung mga magulang din, gusto rin nila magkaroon ng JS kasi yun lang pagkakataon na nakikita nila yung mga bata. Nakasuot ng magagandang damit, nakikita doon sumasayaw, yun ang kaligayahan dito sa dito sa amin.
6 ng gabi ang prom at number 11 pa kami sa pila. Ang masaklap pa sa lahat, nang isukat ni Jayan ang kanyang gown, Tayo dyan. Maluwag. mabuti na lang at may nahiram kaming karayom noon. Nang matahina ang gown, takong naman ng sapatos ang bumigay. Habang niremedyohan ko ang kanyang sapatos at damit, abala naman si Jayan sa pagsusulat ng kanyang prom speech. Patapos na ang entablado ng JS Prom. Pero hindi pa rin naaayusan si Jayan, kaya nagkusa na akong make-upan ang bata. Pipil ka sa taas. Yan! Very nice, very nice. Nandang mo na itong isa? Nang hihiram naman ang damit si Ninito nung mga oras na iyon. Okay, nila. Tulala. Sige. Pauwi na sana ang binata para magbihis nang datnan niya ang isang pila ng mga binata sa bahay niya. Mga kaklaseng kailangang gupitan. Kalbo, wala bibiyama. Kung hindi ko sa kalbo nga di ay Kumulutan. O dito na pulo ko. Si Ninito, pamukha ni Polgoso. Ardi! Nang matapos ang gupitan, halinhina naman sila sa pagpaplansya. Mabuti na lang at may sapat na siyang napabagang uling. Alas 6 na ng gabi nang matapos kami sa buhok at make-up ni Jayan. Balisa na ang bata, baka hindi siya umabot sa pinakaimportanteng araw sa buhay niya. At pagpatak ng alas 7, isang bagong Jayan ang lumabas at bumida sa kalye. Hindi pinagbigyan ng kalangitan ng pinakaantay na JS Prom ng San Isidro. Pero maputik man ang daan, tinawid pa rin nila ito habang suot ang makikinang na bestida. Marami ng magulang ang nasa eskwelahan at matyagang nag-aabang. Isa sa kanila ang ina ni Jayan. Ladies and gentlemen, good evening. Once again, we are Ang gathered problema in this nang beautiful magsimula ang city programa, to the 2008 Juniors and Seniors Promenade as they walk with pride on their processional. Miss Liberty Maria Nieves Pisinio. Miss Senior Univit Debrida, escorted by Master Senior Ricard Salinas. first time ni Aling Ani na makita ang anak niyang nakagown at make-up. Few years from now, the seniors will be at their choosing field. Sa kalagitnaan ng programa, tinawag sa entablado si Jayan. Dahil isa siya sa pinakamagaling magsulat sa Ingles, si Jayan ang naatasang gumawa ng class history speech. Ladies and gentlemen, a pleasant evening to each and every one of us. Every batch passed through several undertakings, and every undertaking made a history. And every history deserves a commemoration. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Aling Ani na mapaluha. Tatuwa na lang. Dahil kung hindi kayo. They will grant award winners. We have Mikey Pajares of Bella, and of course, the athletic awards Bel Pisinio, Jarayan Erazo, and Kingit Oligari. Once again, thank you and good evening. The San Isidro National High School managed to hold its juniors. Patapos na ang programa pero patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Akala ng lahat hindi na matutuloy ang pinakahihintay na kotilyon. Pero
Ilang linggong pinagpraktisan at kinabisado ng mga bata ang sayaw na ito. Isang buwan silang nag-ipon para sa makeup at damit. Kaya tuloy ang kasiyahan, bumubuhos man ang ulan. Bigay na bigay si Jayan at Ninito. Kahit nilalamig, taas noong dalaga habang pinanonood siya ng madla. Don't break your line! Ayos lang. Kahit basa. Oo. Papasok namin yun. Okay, sige. Si Jayan hindi na maganda ang pakiramdam. Takbo naman agad sa kwarto ang kanyang nag-aalalang ina. Akala namin mag-uuwian ang mga bata noong mga oras na iyon, pero hindi pa raw tapos ang programa. Walang uuwi hanggat hindi pa napipili ang prom king and queen. Kuratsa ang tawag sa sayaw na ito, isang tradisyonal na sayaw sa Samar. Pinapakita sa kuratsa ang panunuyo at paghahabol ng lalaki sa mailap na dalaga. Sa kanilang paanan, may platito na paghuhulugan ng pera. Hindi mayaman ang mga taga-barangay San Isidro, pero sa tuwing may kuratsa, umaabot ng libo-libo ang naihuhulog sa platito. Pati kasi pera pang kuratsa, pinag-iipunan nila. Prom King and Queen 2008. Pitong pares ng estudyante ang nagpagalingan sa kuratsa noong gabing iyon. Ang pinakamaraming malilikom na donasyon mula sa pagkukuratsa ang tatanghaling Prom King and Queen. So, manalong prom queen? Ay, oo. Bakit? Masaya pakinggan pag yung pangalan mo, sinasabi, the winner is... Gusto mong maging Oo. gano'n. Alam ni Jayan at Ninito na kung pera lang ang pag-uusapan, wala silang laban. Hindi naman kasi singyaman ang kanilang mga pamilya. Kaya, binawi na lang nila sa sayaw. You have very nice presentation. Thank you, ladies and gentlemen. Bakit mo na yung kwarta, lingkod lang kami sa lingkuran, please. 235. 235. Okay, so we have here now the result of our search. JL Camparal, Corporal, I should say, 320 pesos. Ninito Babatlas, 660 pesos. Mayan Tilby, 1,540 pesos. Mayan Ryan Irazo, 2,120 pesos. Second place lang sina Ninito at Jayan. Ang mga anak ng kagawad at anak ng barangay captain ang nagwagi. Ang balik na data, pambabaya na yun. Let's see the one of also Queen King and Queen House 2008. Hindi man sila nanalo, sapat na sa magulang ni Jayan ang makitang nakasali sa kuratsa ang kanilang anak. At si Jayan, masaya na rin. Ang mahalaga raw, nakapagsayaw siya at naging bida kahit ilang saglit. Masaya ka? Kaya ng oras na nag-disco, buong pamilya hataw sa cha-cha. Bagamat ang JS Prom ay para lang sa mga estudyante, buong komunidad ang nakisali. Maraming nagsasabing kahibangan gumastos para lang sa isang gabi ng saya. Pero para sa mga taga-barangay San Isidro, ito lang ang tanging araw na malaya sila sa kahirapan. Likas sa Pilipino ang magdiwang at magpasalamat sa kabila ng hikahos. Tanggalin mo ang pagdiriwang na ito para mo na rin tinanggal ang kalahati ng kanilang pagkatao. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.